Mabilis na bumaba ng kotse si Dominic habang bitbit ang isang bungkos ng bulaklak. Kinuha ang maliit na kahon na kinalalagyan ng diamond ring at saka ibinulsa. Inayos muna ang suot na polo bago tuluyang naglakad papasok ng De Torres Mansion. Pero napakunot noo siya nang mapansing bukas ang pinto ng kabahayan. Sofia? David! Tawag niya. Mula sa garahe ay tila may naulinigan ng lalaki. Marahan niyang ibinaba ang mga bulaklak sa mesa at nahagilap ang grass cutter na nakalagay sa ilalim ng mesa sa hardin. Dahan-dahan siyang pumasok sa garahe. Nung buksan ng ilaw ay tumambad sa kanyang mag-asawang kawaksi ng pamilya De Torres na nakatali at may mga nakalagay sa bibig. Mabilis niyang kinalaga ng mga ito. Manong, ano to? Ano pong nangyari? Dumating po ang dati niyong asawa at may kasamang lalaki. Hindi na po namin alam kung anong ginawa nila kay Senyorita Sofia at kay David. Napatiimbagang si Dominic sa narinig. Si Manang Lani ay dire-diretsyong pumasok sa kabahayan pero bumalik din agad nang hindi makitang mag-ina sa loob. Sana wala po munang makaalam ng mga nangyari, General Velasco. I don't want this issue known by media. Ako na pong bahalang magsabi sa pamilya ni Sofia. If that's your decision, Mr. Del Franco, we will keep the issue confidential even to our department para di magkaroon ng problema. Makakaasa kang gagawin namin ang lahat para mahanap ang mag-ina. Pero kakailanganin po namin ang inyong tulong, lalo na sa mga nalalaman yung lugar na maaaring kinaroroonan ng inyong dating asawa. Tumango siya. Tutulong ako, General. I know some places na tinutuluyan niya at ng dati kong mga in-laws. That would be better, Mr. Del Franco. At least kahit papano may lead kung saan tayo pwede magsimula. Maya-maya tumunog ang cellular ni Dominic. Isang text ang natanggap niya mula sa di kilalang numero. Shut your mouth, Dominic. You know me. Kaya kong tapusin ang mag-ina mo anytime. Kaya ibigay mo ang gusto ko para hindi tayo magkaproblema. You know where you can find me, my dear ex-husband. Dalhin mo 100 billion na ransom. Nanginginig ang mga kamay na muli niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa. Salamat, General Velasco, at nakipagkamay dito. Welcome, Mr. Del Franco. Please keep your phone active at tatawag kami from time to time. We'll go ahead. Tumango naman ito. Tahimik niyang pinagmasdan ng mga papalayong sasakyan ng mga pulis. Manong Lito, kayo na po munang bahala dito. Aalis na po muna ako. Mabilis na sumakay sa kotse. Napakawalang puso mo, Nadine! Sigaw ni Sofia nang makita ang nakakaawang sitwasyon ng anak. Nakaupo ito sa sahig at ang mga paa at kamay ay mahigpit na nakatali. Please, let me hold my son. Mommy! Umiiyak na tugon ni David. Pilit na gumagalaw pero hindi makawala sa pagkakatali. Tumigil ka, Miss De Torres. Kulang pa yan sa ginawa mong pagsira sa pamilya namin ni Dominic. Huwag mong isumbat sa akin na nangyari sa pamilya mo, Nadine, dahil ikaw mismong naging dahilan ng paghihiwalay niyo ni Dominic. Dahil sa ginawa niyong kasamaan ng kalaguyo mo. Isang sampal ang pinakawalan ni Nadine sa pisngi nito. Shut up! Tsaka mahigpit siyang hinawakan sa buhok. Ikaw ang minahal ni Dominic. I never felt that he loved me more than he loves you. Kailanman hindi niya nagawang mahalin ako. Sa buong pagsasama namin, laging pangalan mong sinasambit niya sa tuwing nalalasing siya. I hate you, Miss De Torres. I hate you! Sabay tulak sa kanya. Oras na ibigay ni Dominic ang ransom? Tatapusin kita sa harapan niya. Gusto kong makita kung anong magiging reaksyon ni Dominic habang nawawalan ka na ng hininga. Tsaka ito humalakhak. Walang nagawa si Sofia kundi ang umiyak. Bantayan mo mabuti ang dalawang yan. Utos nito kay Carlo. Yes, darling. Anong gagawin mo sa napakadaming pera na to, Dominic? Tanong ni Nico sa pinsan. 100 bilyon ang hinihinging ransom ni Nadine. Kailangan ko yung maibigay sa lalong madaling panahon, Nico, just to keep Sofia and her son safe. Napanganga si Nico sa narinig. 100 bilyon? Napakawalang puso talaga ng babaeng yun. Tumango ito. So please help me here. Inilabas sa vault ang lahat ng mga titulo, ng lahat ng ari-arian ng mga Del Franco. How about the company? I will also give it, Nico. Kahit wala nang matira sa akin basta mailigtas ko lang sina Sofia. This is the power of love, by the way. Here's my share. Ibabalik mo din naman yan pagkatapos, hindi ba? Hindi maiwasan ni Dominic na yakapin ng pinsan. Salamat, Nico. I owe you a lot. Here's my share too.
Wika ni Aiza na papasok habang may bitbit na attache case. Marahang niyakap ni Dominic ang kapatid. What are you doing here? Nico called me. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Isa pa, please huwag kang magalit, Dominic. Tita Victoria is with me too. Mula sa labas ng pinto ay pumasok si Mrs. Victoria. Dominic, anak. Natigilan si Dominic nang makita ang ina. Marahang sinanyasan ni Aiza si Nico na lumabas para makapag-usap ang dalawa. Sumunod naman ito. Naiwan sa loob ng silid ang mag-ina. Anak, hani ni Victoria. Marami akong kasalanan sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Naikiyom ni Dominic ang mga palad. Nanatili siyang tahimik habang nakatitig sa ina. Marahang lumapit si Victoria sa anak at hinawakan ng palad nito. Please give me one more chance, anak. Hayaan mo kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Unti-unting naglaglagan ng mga luha sa mga mata ni Dominic. Ang mga nakakuyom na kamaoy unti-unting gumagap sa palad ng ina. Mom, tsaka yumakap dito. Tila ito batang sumandal sa balikat ng ina. Alam ni Dominic, napakalaki ng kasalanang nagawa niya sa ina dahil hindi man lamang niya ito binigyan noon ng pagkakataon. Naalala nito ang diary ng ama. Anak ko, Dominic, I love you so much, son. Patawarin mo ko. Mommy is here. Lalong yumakap si Dominic sa ina. I'm sorry, Mom. Hindi ko kayo nagawang pakinggan sa mga paliwanag niyo. Ngayon makikinig na po ako. Nahaplos ni Victoria ang buhok ng anak. My son, Mommy will stay beside you from now on. Maya-maya ay nag-ring ang cellphone ni Dominic. Mula sa screen ay nag-flash ang numerong ginamit ni Nadine sa pag-text. Nadine, nasan si Sofia? I want to talk to her. Tugon niya. Not so fast, Dominic. Kukumustahin ko lang naman kung meron ka ng ransom kapalit ng buhay ng mag-ina mo. The time is running, Dominic. Tik-tak, tik-tak, saad pa ng babae. I hate you, Nadine. 100 bilyon ang hinihingi mo. Hindi lang ito barya. Natawa si Nadine. Well, kung hindi mo kayang ibigay, pasensyahan na lang tayo, my dear ex-husband. 2 malamig na katawan ang ipapadala ko sa harap ng Del Franco Mansion bukas. Asahan mo yan. Nadine, please. Let's talk about this. I will give you everything. I will deliver it tomorrow. Gaya na napag-usapan. Very good, Dominic. Maghihintay ako. Wait for my next call, honey. Nadine, sigaw ni Dominic. Pero tanging dial tone na lamang ang nasa kabilang linya. Son, may naitabi ako. Here. Those properties, savings, cash, and assets are worth 39 billion. This is all for you, son. Sana makatulong. Mom, this is too much. Take it, son. Inipon ko yan para sa'yo. Don't mind me. I can still work for my living. Malakas pang mami mo. Napangiti si Dominic. Thank you, Mom. Kumatok si Aiza at bumukas ang pinto. Tita, Dominic, nasa ibaba na sina Inspector Manuevo at Colonel Zamora. Sige, bababa na kami. At inalalayan ng ina. Halos umabot ng 4 na oras ang ginawang pagpaplano ng kapulisan at nina Dominic para sa gagawing trap kina Nadine. Pinaghandaan nilang mabuti ang gagawin. Dominic, anak, magpahinga ka na. Ako na munang magbabantay kay Patrick. Salamat, Mom. I will just talk to Aiza and Nico downstairs. Tumango ang ginang. David, anak. Mami, masakit na po itong mga kamay at paa ko. Sa sobrang higpit ng pagkakatali sa anak, ay halos bumabakat na ang tali sa balat nito. Just don't move, David, para hindi ka lalong masaktan. Don't worry, darating na si Tito Dominic. He will save us, okay? Yes, Mommy. Pumapalakpak naman si Nadine nang pumasok. Oh, are you sure he will going to save you, Sofia? Oras na makuha kong 100 bilyon na ransom? Boom! Pasabugin kong buong bahay at kasama na kayo. Hindi ba napakasaya, Sofia? Kasunod nito ang isang malutong na halakhak. Wala kang puso, Nadine. Sana bumalik lahat sa iyong mga kasamaang ginawa mo. Kaluluwa ko lang ang masusunog, Sofia. Ikaw, kayo ng anak mo masusunog ng buhay. Kumain na kayo. Itinapon nito sa sahigang nakalagay sa paper bag na pagkain. Enjoy your last meal on earth. Tsaka ito humalakhak na lumabas.
Muling itinuloy ni Sofia ang ginagawang pagputol sa pagkakatali. May naabot kasi siyang maliit na bubog mula sa nabasag na bintana. Nang makalagan ng sarili ay mabilis siyang lumapit sa anak at marahang pinaluwagan ng mga tali sa kamay at paa. Nang makarinig ng mga yabag ay muli siyang bumalik sa posisyon. I want to hear Sophia's voice. Anang nasa kabilang linya, dinig na dinig ni Sofia ang boses ni Dominic. Dominic, please help us. Sigaw niya. Enough! Tsaka muling lumabas si Nadine at ikinandadong pinto. You already heard her voice, Dominic. Nakahanda na bang 100 bilyong hinihingi ko? It was all prepared, Nadine. Wag na wag mo silang sasaktan. Natawa si Nadine. You really love her that much, Dominic? Itataya mong sarili mong kasiyahan para sa kanila? Yes, Nadine. I love them both kaya gagawin kong lahat. I hate you! Buliyaw nito bago tuluyang nawala sa kabilang linya. Natutup ni Aiza ang bibig. Buti na lamang at hindi siya nakapagsalita dahil baka malaman ni Nadine na may kasama si Dominic sa pakikipag-transact sa kanya. I really hate that ex-wife of yours, Dominic. Noon pa man naiinis na ako sa babaeng yan. Calm down, Aiza. Magpahinga ka na para kumalma ka. Go! Utos ni Nico. Yeah, I will. Sa kwarto na kami ni Patrick matutulog. Sasamahan ko si Tita Victoria. Hanito sabay halik sa pisngi ng kapatid at pinsan. Sumunod na din kayo ha? Sabay pang tumango ang dalawa. By the way, did you inform Sophia's family about this? Umiling si Dominic. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila, Nico. The last time na may nangyari kay Sophia, halos ipagtabuyan ako ni Bea at ng magkapatid na Castro. Ngayon pa kaya? You should inform them, Dominic. Yeah, tama ka. I'll call them now. Mabilis na idinayal ang numero ni Chris. Mula sa balcony ng silid ni Chris ay tumunog ang cellular phone nito. Napakunot noo ito nang makitang si Mr. Del Franco ang nasa kabilang line. Yes, Mr. Del Franco? Chris, hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. But you have to know that Sophia and David were kidnapped by my ex-wife and she was asking 100 billion ransom. Napatutup si Chris sa narinig. Is this true, Mr. Del Franco? Oo, hindi ko na muna ipinaalam sa media para hindi mag-viral on the news. Makikipagkita ako tomorrow at 3 in the afternoon para iabot ang ransom. Nagkaroon na rin kami ng plan with the police. Wait for me, Mr. Del Franco. Babayahe ako ngayon. I'll be there before the sunrise in the morning. Salamat. Tsaka na ito nagpaalam. Mabilis na nag-impake si Chris ng kaunting gamit. Lumabas tsaka dumiretso na sa mini library. Alam niyang naroroon ang kapatid sa mga oras na yon. Where are you going? Tanong ni Leon sa kapatid. Mabilis ang naging pagpapaliwanag ni Chris. Kahit si Leon ay sobrang nagulat. Sabi ko na nga ba, lagi na lang nasa panganib si Sophia because of that man. Ngayon nadamay pa si David. Get this. Mula sa vault ay inilabas ang ilang dokumento. Mamumuno ba si Mr. Del Franco kapag ibinigay niyan lahat ng ransom? Give it. Don't tell Bea. You know her. Paalala pa nito, tumango naman si Chris at dali-daling isinilid sa maletang mga iniabot ng kapatid. I'll go ahead. Take care. Balitaan mo ako as soon as you arrive in the Philippines. Tango na lamang ang itinugon ni Chris, tsaka ito nagmamadaling lumabas ng library. Tita, I'll help you to prepare. Dumating na po yata ang mga bisita ni Dominic. Saad ni Aiza. Salamat, Iha. This is my first time to prepare food for my son. Sana magustuhan ni Dominic ang mga luto ko. Napangiti ito. Malalagot siya sa akin kapag hindi niya nagustuhan, tita. Biro nito. I heard it. Mula sa pinto ng kusina ay pumasok si Dominic. Pakidala na lang sa den ng mga pagkain, Aiza. Mom, thank you for preparing our breakfast. Napangiti naman si Victoria. I'd love to do this, son. Napatigil naman sa paghakbang si Aiza nang mapatingin sa nakatalikod na lalaki na kausap ng kapatid at ni Nico. Ihaw, what's wrong? Umiling ito. Wala, tita. At ipinilig ang ulo. Tama na muna yan, kumain na muna tayo. Ani ni Victoria sa mga ito. Napalingon naman si Chris at natigilan ito nang makita si Aiza. Napatayo ito. Aiza? Chris? You know each other? Gulat na tanong ni Dominic. Is it him? Tanong naman ni Nico na hindi napigilang ngumiti. Biglang namula si Aiza sa tinura ng pinsan.
Tila na ulinigan naman ni Dominic ang gustong sabihin ni Nico. Well, come on, Aiza. Join us para naman maikwento nyo kung paano kayo nagkakilala. Maging ito'y nakangiti rin. Stop that, boys. Saway naman ni Victoria sa mga ito. Halika na, iha. Hindi na, tita. Mauna na kayo. I'll just check Patrick kung gising na siya. Nagmamadaling tumalikod at umakyat ng hagdan. Napangiti naman si Chris. Ito na lamang ang nagpaliwanag at sumagot sa napakaraming tanong ni Nico. Tsaka lamang nakahinga ng maluwag si Aiza nang makapasok na ito sa silid ng pamangkin. Oh my God! All of the people na makikita ko today, siya pa talaga? Bulong niya sa sarili. Marahan siyang nahiga sa tabi ni Patrick at napapikit ng mariin. Makalipas ang 30 minuto ay may kumatok sa pinto at pumasok doon si Dominic. Bakit hindi ka bumaba para kausapin si Chris? Humiling si Aiza. Ipaniliwanag na niya sa amin ang lahat. It was because of Sophia and I, kaya hindi na kayo nagkita pa since then. He was a good friend of Sophia. He took care of her after the incident happened here 7 years ago. Give him another chance. Napatingin si Aiza sa kapatid. Hindi mo ko pagbabawalan? Natawa si Dominic. That's your life? Mas matanda ka pa sa akin. You should also settle down. Kahit kailan naman hindi nawala sa isip niya si Chris. Go. He's waiting at the garden. Haninini ko mula sa pinto. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan ng dalawa. Natawa si Aiza. Para kayong mga pasaway ha? Bahala na nga kayo kay Patrick. Inayos ang sarili bago lumabas. Chris? I'm sorry, Aiza. Hindi ko nagawang magpaalam noon sa'yo. Napakahibang ko na hindi ko inalam ang address mo. Napangiti ito. How are you? Well, I am okay now. Now that I saw you again. Diretsahang tugon ni Chris. Lalong napangiti si Aiza. Ikaw, by the way, who's Patrick? Your son? Napailing ito. He's my brother's son with his ex-wife Nadine. Yung babaeng kumidnap kina Sophia at David. Napatangu-tangu ito. I thought your son. Still single, Chris. Kasi may lalaki akong nakilala 7 years ago. He said he will make me happy. Hanggang ngayon, pinangahawakan ko pa rin yung pangako niya. Ginagap ni Chris ang palad ng dalaga. I'm here now. Tutuparin ko lahat ng naipangako ko sa'yo. Just give me another chance. Napangiti naman si Dominic habang pinagmamasdan ng dalawa sa garden. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.